Sa lesson 17, ito yung karugtong nung ating napag-usapan noon na pinakain ni Jesus yung mga tao dahil nga sinundan siya. Tapos, sila naman namihasa kumbaga. Kaya ang nangyari, sabi dun sa last na topic natin na umalis si Jesus. Umalis din yung mga alagad niya. Tapos, babasahin natin dito sa verse 16. John 6. Sabi dito sa NASB, "Now when evening came, his disciples went down to the sea. And after getting into the boat, they started to cross the sea to Capernaum." So umalis si Jesus, umalis din yung mga alagad niya, papunta sila ng Capernaum. And it had already become dark and Jesus had not yet come to them. Diba namundok si Jesus? Umakyat siya sa bundok, tapos ito namang mga kasama niya bumaba dun sa may pampang at sila nga ay papunta ng Capernaum. Gabi pa, wala pa si Jesus, pero nagpatuloy pa rin silang umalis. And the sea began to stir up and because a strong wind was blowing. When therefore they had rowed about 3 or 4 miles, they beheld Jesus walking on the sea and drawing near to the boat. And they were frightened, but he said to them, "It is I, do not be afraid." They were willing therefore to receive him into the boat, and immediately the boat was on the land to which they were going. So, doon sa Sea of Galilee, hinihintay nila si Jesus nga na dumating pero wala pa rin. So, nagpatuloy pa rin sila. Tapos nung nandun na sila sa kalagitnaan, humangin. Tapos may nakita silang multo. Nung binabasa ko to, iniisip ko na natural yun na reaction na magulat yung mga disipulo niya. Kasi noon lang silang nakakita ng naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi naniniwala sa Biblia, sa pampang daw naglalakad si Jesus. Pero dito ang sabi, on the water, on the sea. So, pagka on, nasa ibabaw. So, hindi siya lumubog Kaya naman itong sila Pedro, sila Juan, siyempre, they were frightened, sabi. Nagulat sila. At siyempre, si Jesus naman, sabi niya, huwag kayong matakot, ako to. Narinig nila si Jesus, tapos lumapit si Jesus dun sa bangka, and therefore to receive him into the boat. So, sumama siya sa bangka, and ito ang isa pang magic dito. And immediately the boat was at the land to which they were going. Parang bilis sumakay lang si Jesus, tapos nandun na sila sa kabila. Yung ganyan. So, ano yung pinapakita ni Jesus dito? By the way, ito yung fifth miracle sa libro ni John, sa Gospel of John. Sa pinapakita dito, ito yung visible proof na that He is the creator and controller of the physical universe. So, itong nangyari na kakaiba na to, kababalaghan or miracle, na hindi lumubog si Jesus, ibig sabihin nun na siya nga ay above ng natural law. Kasi ang gravity na pag-aralan natin sa science yun Walang nahuhulog na pataas, 'di ba? Puro babagsak. Matatandaan naman ninyo pag kayo ay lumalangoy, kung hindi kayo marunong lumangoy, malulunod. Yun yung natural law na sinasabi natin. Pero si Jesus, parang highway lang, pero dagat pala yung kanya nilalakaran. Siyempre, natakot nga tong mga kasama niya. 'Di ba sa Matthew, ayaw pa nga maniwala ni Peter noon sa sabi niya. Pero ibang incident to. Sabi ni Peter na kung ikaw talaga yung Panginoon, papunta ako sa iyo. Tapos sabi naman ni Jesus, sige, halika. Naglakad naman si Pedro talaga.
hindi pa nakakarating dun sa kay Jesus, lumubog na si Pedro. Kasi nga, nagduda siya at isa pa, hindi siya kamukha ni Jesus. So, dun sa nangyari na yon na naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, nagpapatunay na siya nga ay Diyos. At ito ang maganda dun sa kwento. It is I. Do not be afraid. So, yun yung assurance ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayong matakot. Ako to. So, syempre, pag nalaman nila, kasama mo pala yung lumalang ng langit at lupa saan ka pa? Ba't ka pa maghahanap ng kasama? Assurance na nila yon na kilala nila si Jesus. Sa ibang version, nag-worship sila sa Kanya. Maganda na i-realize din natin na sabi nga ni Pablo, if God is with us, who can be against us? So, yun, may assurance tayo na pagka kasama natin si Jesus, wag tayo dapat matakot. Matakot tayo, syempre, pagkasalanan yung ating ginagawa kasi may balik yan na consequences. So, yun yung first part ng ating lesson. Yung second part naman, verse 22, next day na to. The next day, the multitude that stood on the other side of the sea saw that there was no other small boat there except one, and that Jesus had not entered with his disciples into the boat, but that his disciples had gone away alone. So, hinahanap nila si Jesus, hindi nila makita. Hindi naman nila nakita na kasama ng mga apostles niya. Hindi nila nakita na sumakay doon sa bangka. So, ang ginawa nila, sumakay din sila nung dumating yung mga maliliit na bangka galing sa Tiberias. Nagpunta sila sa kinaroroonan nila Jesus doon sa Capernaum. Ituloy natin. 24. When the multitude therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the small boat and came to Capernaum, seeking Jesus. So, hinahanap nila. And when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you go there? Nagtataka sila kasi wala naman silang nakitang sumakay sa bangka. Hindi rin nila nakita kung saan nagpunta. Ngayon, hinahanap nila siya, hindi nila makita din doon sa pinagkainan nga nila na yon. Ang ginawa nila, kumabilang rin sila, pampang, sumakay sila sa bangka at tinunguhan din nila yung pinuntahan ng mga apostles ni Jesus. Wala silang kamalay-malay na naglakad pala si Jesus sa tubig. At yun nga, nandun na sa kabila. So kaya sila nagtatanong, when did you get here? Hindi nila alam sa Diyos kasi walang oras Kaya yung makikita ninyo yung mga sinasabi ni Jesus na I am. Puro siya present tense sa Diyos. Sa atin lang kasi may time. Kaya sabi nila, kailan ka pa nandito? Gulat sila kasi hindi nila alam kung saan nagpunta. Hindi siya invisible. Gabi kasi, gabi. Gabi, ang alam nila, 'di ba mula doon sa pinagkainan nila, iniwan niya yung kanyang mga apostles at nagpunta siya sa bundok para manalangin. Itong mga apostles niya, hinihintay siya gabi na, hindi pa siya dumating. So ang kanilang ginawa, umalis na sila. Ngayon, nung nandun nga sila sa kalagitnaan ng dagat, medyo masama ang panahon. Tapos may nakita pa silang lumalapit sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya ang alam nila, malamang, multo. Sino ba? Kahit naman siguro kayo, maglakad sa ibabaw ng tubig, ano yon.
Pero ang sabi nga ni Jesus, siyempre alam niya na natatakot itong mga apostles niya kasi nga meron siyang vast knowledge. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot, ako to. Itong mga naiwan doon sa pinagkainan nila, hindi nila nakita yung pangyayari. Una, nasa dagat sila. Pangalawa, gabi na. Kaya hindi nila nakita si Jesus noon. Nagtataka sila kung paanong napunta si Jesus, kung kailan nagpunta si Jesus dun sa kabila, kasi hindi nila nakitang siya ay sumakay dun sa bangka ng mga apostles niya. Kaya siya tinatanong. Titignan naman natin kung bakit siya hinahanap ng mga tao. Ituloy natin yung kwento sa verse 26. Jesus answered them and said, "Truly, truly," ito yung sinasabi ko ate amin na repetition. "Truly, truly, I say to you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man shall give to you, for on him the Father, even God, has set seal." So, dito sa sinabi ni Jesus, pinapakita niya yung contrast. Yung mga tao, ang hinahanap nila, yung nagpapakain sa kanila. Siyempre, ayuda. Sa atin nga, pinipilahan pa eh. Sino ba may ayaw nun pagka may nagpapakain? Ako nga, nakikiwat-wat, sabi siguro eh. Nakikikain sa birthday, sa kasal, di ba? Masarap kaya pagka libre. So, yun yung hinahanap ng mga tao. So, yun ang sabi ni Jesus eh. Sabi niya, you seek me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. So, alam ni Jesus kung bakit siya hinahanap ng mga tao para magpakain ulit. So, ang hinahanap ng mga tao, physical bread. I-contrast ito nung sinasabi ni Jesus na siya ay nag-o-offer ng life-giving bread. Ito yung sabi niya sa food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man shall give to you, for on him the Father, even God, has set his seal. Sabi niya, physical na tinapay yung hinahanap ninyo, pero yung ino-offer ko na kagustuhan din ng Ama ay yung life-giving bread, yung nagbibigay ng buhay. Gumawa ako ng table dito para mas madali nating naintindihan. Kung ikukumpara natin yung mga tao at saka yung kay Jesus, yung mga tao hanggang material lang sila. Materialistic sila. Yung pagkain, makaraos lang ng isang araw okay na. Pero yung ini-offer ng Panginoon, ito yung spiritual. Kaya yung material, siyempre, maiiwan to. Kaya nga sabi din sa ibang passages na, do not store your riches on earth, but focus on the things above, sabi rin ni Paul. Sa Matthew, sinabi ni Jesus yun doon sa Matthew 6 na yung mga kayamanan dito sa lupa, wag ito yung atupagin ninyo. Sabi naman ni Paul, focus on the things above. So, yun yung sinasabi ni Jesus na itong hinahanap ninyo ngayon, lilipas ito. Ito yung ino-offer ko. At ito yung agnanayon, sabi sa Ilocano. Ito yung forever. So, yun yung sinabi ni Jesus. Na ito na nga yung seal. Yung seal na sinasabi rin ni Jesus dito, yung seal of God. Ito nga yung signs ng miracles and wonders na nagpapatunay na itong sinasabi ni Kristo ay totoo. Pinapatunayan din ni John the Baptist sa last na discussions din natin. Pinapatunayan din ng scripture kung sino tong Jesus at yung kanyang ipinangangaral na ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tatanggap nito.
tuloy natin, sabi sa 28. They said therefore to him, what shall we do that we may work the works of God? Talagang hindi rin nakakaintindi itong mga tao, no? Ini-offer na nga ni Jesus, tapos sabi naman nila, ano gagawin namin para magawa namin yan? So, ang iniisip nila, tatrabahuin nila yon. Pero ang sinasabi naman ni Jesus, hindi, kasi ibibigay nga. So, hindi sila nagkaintindihan dito. Parang kami ni Ma'am minsan. Iba yung sinasabi ko, iba yung sinasabi din niya. Hanggang sa ma-realize ko na iba pala yung pinagsasabi namin sa isa't isa, kaya hindi kami nagkakaintindihan. Ganon yung nangyayari dito. Yung iniisip ng mga tao, panglupa. Tapos yung sinasabi naman ni Jesus, panghabang panahon. So, ituloy natin. This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent me. Sabi niya, hindi nyo to tatrabahuin o pagtatrabahuan, pero ito ay trabaho ng Diyos na ang gagawin lang ninyo, maniwala kayo sa akin na ako ay isinugo nga niya. Yun ang answer ni Jesus sa verse 29. They said therefore to him, what then do you do for a sign, that we may see and believe you? What work do you perform? Our fathers ate the manna in the wilderness. As it is written, He gave them bread out of heaven to eat. Jesus therefore said to them, truly, truly, I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is my Father who gives you the true bread out of heaven. For the bread of God is that which comes down out of heaven and gives life to the world. So, nakikipag-usap pa rin yung mga tao, hindi nila nga naiintindihan. O, di siyempre, tatanong pa rin sila. Sabi naman nila, ano yung mga sign para maniwala kami sa inyo? Siguro iniisip ko rin na umaasa sila na kamukha nung panahon ni Moses, yung pinupulot lang nila yung pagkain nilang mana, kasi ni-brought out nila to Yung aming ancestors, na binigyan sila ni Moses ng pagkain. Kayo ba naman yung mamumulot lang ng kakainin 'di ba? Hindi niyo tatarabahuin. Basta lalabas lang kayo, good for one day. Mamumulot kayo ng kaya nyo pagkain, tapos sa next day, meron na ulit. So, yun yung sinabi nila, our ancestors were fed by Moses, sabing ganon. Tapos sumagot si Jesus, sabi niya, hindi si Moses nagmula yung pagkain na yon, sa Diyos na nasa langit. At ito nga yung sinasabi ni Jesus na pagkain din na mula sa langit na ini-offer sa kanila. Na ito yung tunay na pagkain, na pagka kinain to, hindi ka ulit magugutom. Naalala nyo ba yung the Samaritan woman dun sa well? Ganun yun, di ba? Sabi ni Jesus, bibigyan kita ng tubig ng buhay at nang hindi ka mauuhaw. Tapos sabi naman ng Samaritan woman, bigyan mo na nga ako at nang hindi na ako mag-iigib dito. Ganun din yung nangyari dito. So ni-offer ni Jesus yung pagkaing nagbibigay buhay, gusto naman nila para nga hindi sila magtrabaho kamukha nung panahon ni Moses. So yung mana na ang alam ng mga tao, si Moses ang pinagmulan. Pero sabi naman ni Jesus, sa Diyos. Kasi nga, siya yung bread of life. Siya yung pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Ng pagkain na pagka tinanggap mo ito, hindi ka na magugutom. So, ang tawag doon ay metaphor. Yan, may idea na kayo. May. So, ito yung first na I am statement ni Jesus. Yung sinabi niya, I am the bread of life. But they said therefore to him, Lord, evermore give us the bread. Ito na nga. Yung, bigyan nyo nga kami nito. Diba?
Pagka naman tuloy-tuloy ang ayuda eh. Kaya minsan, iniisip ko sa atin, nagiging tamad din yung may ayuda. Yung ba, umaasa na lang sa ayuda na. Although hindi to, hindi to connected dito sa ating pinag-usapan. Pero yung point ko, yung tendency ng tao na pagka may nagbibigay, yung ibinibigay ang kanilang concentration, hindi yung nagbibigay. Yung product ang tinitignan, hindi yung gumagawa ng product. Yun yung dito problema. Interesado sila sa tinapay na kinain nila kasi nga sabi ni Jesus na nabusog nga naman sila. Pero balewala si Jesus. So ang sinasabi niya, ibigay niyo na nga. Sabi dito sa verse 34, Lord, evermore give us bread. So ano pa ang pakahulugan noon? Yung interested sila sa gift, hindi doon sa giver. Yon yung point na gusto kong malaman natin. And sumagot si Jesus, sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger, and he who believes in me shall never thirst. Sabi niya, ako na nga ito. At pagka naniwala kayo sa akin, hindi kayo magugutom, hindi rin kayo mauuhaw. Na yung pinapakahulugan nito, yung offer ni Kristo ng buhay na walang hanggan. But I said to you that you have seen me and yet you do not believe. All the Father gives me shall come to me, and the one who comes to me I will certainly not cast out. Ito ang magandang promise. Lahat ng lumalapit sa Diyos, hindi niya yon itinataboy. Dahil nga, yung Diyos Ama rin ang nagbigay kay Kristo kung sino yung mga lumalapit sa Kanya. Kaya masasala talaga yung mga tao na although nagsasabi sila na sila'y mananampalataya din, pero alam ng Diyos Ama, alam din ni Kristo kung sino talaga yung Kanya, at yung Kanya ay never niyang itataboy. So pagka sinabing never, assurance din yun sa atin na hindi nga tayo talaga itataboy. Pagka never, never. Tapos sabi niya, for I have come down from heaven not to do my own will but the will of Him who sent me, and this is the will of Him who sent me, that all that He has given me I lose nothing, but rest it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in Him may have eternal life, and I myself will rest him up on the last day. So inulit niya 2 beses to, sabi niya, lahat ng binigay ng Ama sa akin ay mananampalataya sa akin, at hindi ko sila tataboy, at bubuhayin ko sila sa magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. At inulit niya na lahat ng ibinigay ng Ama ay sila yung mananampalataya sa anak at magkakaroon ng eternal life. At si Jesus mismo ang magre-resurrect sa kanila pagdating ng araw. Diba? Ang ganda yung assurance na yon. Kaya ako, personally, hindi ako naniniwala na nawawala ang kaligtasan eh. Kasi kung nawawala ang kaligtasan, sinungaling si Kristo nung sinabi niya to. May mga nagsasabi naman na, hindi ka nga itinataboy ni Kristo. Ikaw mismo ang nagtataboy sa sarili mo. Pero iniisip ko naman, pagka sinabi naman ni Kristo na never, ibig sabihin nun, never, unang-una, may Holy Spirit na ibinigay sa bawat mananampalataya sa Kanya. Ibig bang sabihin nun, babawiin niya rin yun. Tapos pagka nagrepent kay, bibigay niya ulit sa'yo. Yung he loves me not.
Ano nyo ba yun? Yung pagka nagkasala ka, wala ka kay Kristo, babawiin yung Holy Spirit sa'yo. Pagka bumalik ka kay Kristo, ibabalik din yung Holy Spirit sa'yo. Ano yun? So, although may mga passages naman na nagbibigay nga ng warning na wag dapat ngang lumayo kay Kristo, pero malalim yung pangako eh. Pagka nangako ang Diyos, tutuparin niya talaga yun eh. Kaya kung ipinangako niya sa isang tao ang buhay na walang hanggan, matik yun na totoo nga. Although nagkakasala ang tao, I believe na mare-restore pa rin dun sa tao ng Diyos, dun sa mga anak na. Nakakalungkot nga lang kasi dadaan din tayo sa consequences ng ating mga kasalanan eh. Kasi nga, just din ang Panginoon. Kaya aanihin talaga din natin yung ating mga maling desisyon, yung mga pagkakasala. Pero I do not believe na mawawala ang kaligtasan sa atin. Ngayon, kung hindi na bumalik ang tao, malamang baka hindi yung kasali. Kasi sabi rin ni John sa sulat niya, 1 John 2:19. Sabi dito, they went out from us but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they are not us. So, ito ang nakakalungkot hindi porket matagal nating kasama or matagal nating alam na Kristiyano ay Kristiyano ngang totoo. Diyos lang talaga ang nakakaalam kung sino yung pinili niyang maging anak niya, kung sino yung binigyan niya ng Holy Spirit. At ang sabi nga ni John, may mga taong umaalis talaga na ang akala natin, kasama natin, ayun pala'y hindi. Na although naoobserbahan natin na yung mas matino pa nga sila kaysa sa atin sa tingin natin. Tapos may nangyari, tapos umalis na sila, hindi na sila bumalik. So maaaring yun yung mga tao na sinasabi ni John sa sulat niya na kaya sila umalis kasi hindi naman talaga sila kasama. Kamukha ni Judas. Di ba magkasama sila lagi, si Jesus mismo yung kasama niya. Kaya lang umalis pa rin. Pero in the first place, alam ni Jesus na hindi nga siya kasama doon. Sinama ni Jesus yon para mangyari yung plano ng Diyos ayon doon sa Acts 2 na predestined or planado na yung pagkamatay ni Jesus bago pa pumunta si Jesus dito sa lupa. So, magtatapos lang ako sa isang maliit na sentence, The only work acceptable to God is to believe in Him whom He has sent. Kaya naman, we are saved by grace alone. Sabi sa Ephesians. Kalooban ng Ama, ayon dun sa nabasa natin, for it is the will of the Father na merong ang maliligtas sa mga makasalanan. So, pinapakita rin dito na hindi nga natin po pwedeng trabahuin yung kaligtasan or yung bread of life. Hindi natin kayang gawin yon, kundi si Jesus mismo ang nagsabi na maniniwala yung mga tao sa Kanya na siya nga yung tinugo ng Diyos Ama at sila ay magkakaroon ng tinapay ng buhay. Nagsisignal din ito yung the Last Supper sa susunod na mga usapan natin. So, ganon. Kasimple. Pero gusto kasi ng tao nga ay meron din silang part sa kanilang salvation. Kaya naman may mga religions din na works-based na sinasabi. Yung tinatrabaho nila yung kanilang salvation kasi pagka hindi nila nagawa ay baka sila alisin ng Diyos sa listahan ng kanyang mga anak. So ang atin ay we are saved by grace alone. Kaya lang itong grace
nagbubunga rin ito ng obedience sa Panginoon. So, yung believe na yan at saka yung obedience, two sides of the same coin. Pagka meron kang believe kay Kristo, kamukha na itong mga apostles niya, meron ding obedience yan. Hindi po pwedeng wala. Kapuro ka obedience at walang belief, yun yung mga sinasabi nga nilang hypocrite. Yung sa Pharisees na akala nila tama yung kanilang ginagawa kasi sinusunod nila lahat ng mga iniuutos ni Moses ayon sa kanila. Ang problema doon naman sila nagmamayabang na nagawa naman namin lahat yung aming makakaya, kaya mas banal kami kaysa sa inyo. Yun ang yun ang epekto pagka yung sa tingin natin ay sa atin nakasalalay yung ating kaligtasan. Pero kung iintindihan nating maigi na tayo ay nabubuhay ng dahil lang pala sa awa ng Diyos, kahiyahiyang angkinin yung hindi naman atin. Sabi nga dito na the only work acceptable to God ay yung believe in Him whom He has sent. Maniwala kay Kristo, napakasimpleng. Ito nga ay ayon din sa tulong ng banal na Espiritu. Natatandaan ninyo sa John 1:13 at saka sa John 3 na yung pagiging anak mo ng Diyos ay may Holy Spirit din na magbo-born again sa'yo. So may belief and then may obedience. Yun yung pinapaliwanag ni Jesus dito na hindi naiintindihan ng mga tao kasi ang kanilang focus ay doon sa tinapay na kanyang ibibigay. Kaya sa susunod, aalis sila kasi wala na palang tinapay kundi tinapay ng buhay yung iniaalok ni Kristo, hindi physical na tinapay. Kaya siyempre wala sila mapapala, edi umalis sila. Yun yung susunod nating pag-uusapan sa next week. So I hope nalinawan tayo sa mga pangako ng Diyos, sa mga pangako ni Jesus, at naway maging assurance din natin ito na hindi sa atin nakasalalay yung ating kaligtasan, kundi kay Jesus na sinugo ng Panginoon. Reflection, what does it mean to feed on the bread of life? Assignment, ituloy natin yun sa verses 41 hanggang 71. Okay?